Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataong kagaya nito na ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay makapag-usap, makapagmuni-muni ng mga bagay na may kinalaman sa salita po ng Diyos. Dahil dito po sa Brad Rob Channel, let's talk about the Bible. Ayan, dito po, pinag-uusapan po natin ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at gusto ko rin pong mag-share sa inyo ng aking karanasan sa pananampalataya. Dati ko pong mga naibahagi na sa inyo yung aking mga karanasan, ang mga update, ayan, sa dati ko pong sinasamahang samahan na unfortunately ngayon ay hindi na po ako doon uma-attend dahil nga po sa kadahilan ng maraming mga pagtuturo na po yung binago at iba na po ang nakita ko na pananampalataya po nila. But ganun pa man, salamat po sa Diyos dahil nakakapagpatuloy po tayo sa pananatili sa aral na ating natutunan sa Biblia. At yun po yung akin pong nais ibahagi sa inyo mga kapatid. Pag-usapan po natin ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya. At salamat sa Diyos doon sa mga patuloy po na nanonood ng maliit na podcast na ito. Sana po ay meron kayong natututunan maski papaano. At kung meron po kayong mga comment, wag po sana kayong mahiya. Post nyo lang po yung comment at i-share nyo rin po sa inyong mga kakilala, sa inyo pong mga kaibigan. Ayan, at sana wag nyo pong kalimutan na mag-subscribe na rin. Ayan, para ma-update po kayo pag meron po tayong bagong upload ng video. And pasensya na po pala kayo, medyo supposedly ang schedule po sana natin ay every Friday mag-upload po ako. Ang gusto ko po kasi sana talaga at least once a week makapag-upload po ng video. Kaya nga lang mamang po ay minsan mayroong mga pagkakataon na kinakapos tayo ng pagkakataon na kinukulang tayo ng oras dahil meron din po tayong ibang mga gampanin. And recently po, kagaya po niyan, medyo lumalalmig na rin po ang ating paligid. Ano po? At ayun, medyo sabi nga nila ay nauuso ang sakit. Ayan, kaya kung mapapansin niyo po yung aking pananalita ngayon ay medyo hirap din po ako. Pero sa awat tulong po ng Diyos, nawa ay mairaos po natin ang pag-uusap sa pagkakataong ito ng mga salita ng Diyos na nais ko pong i-share sa inyo. Pero bago po yan mga kapatid, ay gusto ko po sana na basahin yung mga comment ng atin pong mga viewers. Ayan, salamat po sa Diyos sa inyong mga komento mga kapatid. Natutuwa po ako pagka binabasa ko po ito at nakikita ko po ang inyong enthusiasm sa pakikinig sa mga bagay na sinishare ko po. Ayan, basahin muna natin po mga kapatid. Si kapatid na Jimson Rafael, nag-comment po siya doon sa reaction video na ginawa po natin na tinalakay natin yung tungkol kay Hepte. At ito, sabi niya, maganda yan bro, looben yan. At sabi niya, kukulangin na ang oras ni Pablo, bro, kasi aalis na ang barko. Hindi ko masyadong matandaan kung tungkol saan itong sinasabi ko, pero yun yung binasa natin sa Ebreo, no? Na um, marami pang gustong talakayin si Pablo, pero hindi niya nakalimutan sabihin, hindi niya nakalimutang isama si Hefte doon sa kanyang sinabi, no? Siguro, naintindihan ni Pablo yung ginawa ni Hefte. Ayan, bagamat hindi na naisulat kung ano yung nangyari doon sa kanyang anak, no? Kasi ang panata ni Hefte, iaalay niya ang sino mang unang sumalubong sa kanya. Ayan, kaya medyo mabigat po 'yon. Pero salamat sa Diyos, merong iniwan na clue si Pablo tungkol sa bagay na 'yon. At dangan nga lamang marami pa siyang gustong sabihin, kaya lang sabi niya ikukulangin na siya ng pagkakataon. Ayan, sabi niya salamat sa sagot, bro. May idea na rin ako, di ko kasi narinig kay Bes yan. Salamat sa Diyos. Ayan, siguro
Brad Jameson, mas nauna lang ako sa yung naging kapatid siguro, no? Kaya narinig ko po yon. Actually, narinig ko na tinanong yan kay kapatid na Ellie noon na ano po ba nangyari dun sa anak ni Hepte? Ayan. Yun po yung binasa ni kapatid na Ellie, yung sa Ebreo na ang mga ito, ayan, nagsilupig ng kaharian, etc. Pero wala naman siyang directly sinabi. Pero siguro, nasa sa atin na yon kung paano natin siya interpret. Pero isang bagay ang totoo. Sa sinabi ni Pablo, kasama si Hepte sa heroes of faith. Ano? Ibig sabihin, hindi niya sinuway kung ano man ang kautusan ng Diyos o kalooban ng Diyos dahil sinama siya ni Pablo sa mga tao na nanatili sa pananampalataya, ipinaglaban ng pananampalataya at naging masunurin sa Diyos. Ayan. Salamat sa Diyos, kapatid na Jimsun Rafael, 4910. Ayan. Ito naman po ang sinabi ni kapatid na Gojo Satoru. Ayan. Kapatid, parang nasa ibang anime kaya ata, no? Ka- Kamusta ka na ba? Hindi ko pa napapanood yung season 2 eh. Hanggang season 1 pa lang ako eh. Pero hari nawa at buhay ka pa. Parang balita ko dun sa anime kasi ano daw siya eh. Hindi ko, tama ba? Tama ba yung anime na pinapanood ko? Ayan. Sabi ni kapatid na Gojo Satoru G7D4G. Ayan. Ah, salamat sa Diyos dahil may mga kapatid pa din pala na nananampalataya sa mga tinuro ng kapatid na Eli na ebanghelyo ng Panginoon. Ang dami na kasing nahirati at nagbalik sa kalayawan. Alam mo, kapatid, totoo ito. Na ikinalulungkot po ng aking kalooban ang mga bagay na ito. May mga nakikita akong kapatid na nawalan na ng pag-asa sa pananampalataya, nagbago ang kanilang pananampalataya dahil sa naririnig nilang mga aral na nakalilito at nakagugulo na. Ano po? So, nakakalungkot man pero ito ay isang reality na nangyayari po sa ating paligid. Ang sabi niya, yung iba hindi na naniniwala sa Diyos. Ang akala ata nila komo namatay na si kapatid na Eli, nakalag na din sila sa aral. Totoo yan, kapatid. Alam mo, isang dahilan nga niyan, yung iba, binaliwala na yung tungkol sa aral sa pagkain ng mga inihain sa Diyos-Diyosan. Meron ako mga nakikita na kumakain na ng halal, ano po, kahit hindi nila sigurado, ay ginagawa na nila. At yung iba ay may sarili ng paniniwala na kaya naman daw linisin ng Diyos ang mga pagkain. Kaya naman daw linisin ng Diyos ang mga pagkain, kaya okay lang daw na kumain ka ng halal at hindi naman daw tunay na Diyos yung mga pinaghandugan nun, kaya hindi daw epekto ang mga pag inihain nyo sa Diyos-Diyosan. Kaya mahirap alam nyo mga kapatid, isang bagay ang nangyayari sa panahong ito na marami pong kaguluhan tungkol sa pananampalataya dahil marami na pong nag-uusbungan na mga pananampalataya na laban doon sa mga sinampalatayanan natin noon. Well, nasa sa inyo po yan mga kapatid, kung sino po ang inyong sasampalatayanan o paniniwalaan. Pero sana, bago nyo sampalatayanan ang mga tao na yan na nagsasalita, subukin muna po ninyo. Dahil nakasulat po yun sa Biblia, no, mga kapatid. Ang sabi sa Mateo, sa Juan, unang Juan 4 at 1, ganito po ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ayan. Ang espiritu pala mga kapatid na pwede nating sampalatayanan at pakinggan, yung espiritu na sa Diyos. Ano po? Sabi ni Juan, subukin ninyo mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. So dalawa lang po yan mga kapatid. Isang espiritu na sa Diyos. At kapag hindi sa Diyos yan,
Doon yan papatak sa isa. Ano yun? Bulaang propeta po yan. So bago nyo po paniwalaan yan, make sure nyo muna na sa Diyos. Ang tanong, paano mo pakikinggan ang isang taong nagsasalita na hindi naman naniniwala sa Diyos? Paano magiging sa Diyos yung hindi naniniwala sa Diyos? Hindi po ba, no, mga kapatid? So wala po tayong anumang masamang laban, ano po, kung ayaw nilang maniwala sa Diyos. Pero ang tanong, paano mo paniniwalain na yung sinasabi niyan ay ikaliligtas kung yan ay hindi naman naniniwala sa Diyos? Hindi ba lohika lang po yun, ano, mga kapatid? 'Di ba? Kung yun ngang mga nagsasalita na naniniwala sa Diyos, pwede pang maging bula ang propeta. Ano po? Nagsasalita na sila tungkol sa Diyos at naniniwala din sila sa Diyos, pero mali yung aral nila. Pwede mong ikapahamak. How much more kung yung nagsasalita ay hindi sa Diyos o hindi naniniwala sa Diyos? Di po ba? Yun lang po ang maiiwan kong message sa mga tao na basta na lang maniniwala sa mga pinakikinggan niyo po ngayon. Lalong-lalo na kung ang mga aral na yan ay mga masaselang aral kagaya ng batas ukol sa Espiritu Santo na natutunan po natin noon. Ayan. So tuloy lang natin, ano, pasensya na kayo, nag-side comment po ako. Ang Ebanghelyo ni Kristo outlives lahat ng mga sinugong mangangaral. Hindi pwedeng idahilan ng mga tao na ito sa harap ng Diyos na kaya sila nagbalik sa kalayuan dahil nawala si kapatid na Eli. Tama po yun, ano, mga kapatid? At kapatid na Gojo, si kapatid na Eli mismo ang nagsabi niyan. Sabi niya, manghawak po tayo sa Ebanghelyo, hindi sa kanya. Pakinggan po natin ang sinabi ng kapatid na Eli. Kung tunay na kayo ang wikay, mamamalagi sa pananampalataya, if you are really going to continue in faith, nababaon, matitibay, di makilo sa pag-asa sa kay Brother Eli. Hindi po. Ang tao namamatay, nawawala. Maaari pong bukas makalawa, sa ilang panahon, mawala ako. Baka mamaya pag nawala ako, titigil na kayo. Hindi po ganun. Ang kailangan, mamamalagi sa pananampalataya, nababaon, matibay, di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Kaya yung pong ebanghelyo na inyong napakinggan, tandaan nyo po yon. Mawawala po kami, pero yon mananatili. Ang salita ng Diyos, mananatili hanggang sa mawala ang langit at ang lupa. Hindi po ba, mga kapatid? Sabi po mismo ng kapatid na Eli, kanino kayo mga hawak? Sa akin, kay kapatid na Eli, hindi, ang tao ay namamatay. And in reality, nakita po natin, pinagpahinga po ang kapatid na Eli. Kaya hindi po siya ang pangahawakan natin, mga kapatid, kundi yung ebanghelyo na nakasulat sa Biblia. Sana po maliwanag po sa atin yan, mga kapatid. Ang bagay na itinuro sa atin ng kapatid na Eli, dapat ang sasampalatayanan po natin nakasulat sa Biblia. Ayan, salamat sa Diyos, kapatid na Gojo Satoru, at loobin ng Diyos na sana'y tuloy-tuloy mo lang ang pagsuporta sa atin pong maliit na podcast. At pag nagka-oras ako, panonoodin ko yung season 2 para makita ko kung ano nangyari kay Gojo Satoru. Ayan. Next. Ito naman po ay nanggaling kay kapatid na The Pretty Boy 616. Wow, The Pretty Boy. Salamat sa Diyos. Lubos ko po naunawaan ang malalim at tunay na kahulugan ng Mateo 5:16. Salamat sa Diyos, Brad Rob. Sa tunay na naninindigan sa aral na itinataguyod ng kapatid na Eli. Naaawa ako sa inaakay ni KDR at mga defender nito. Talagang mali ang ginagamit nilang pambala yung Mateo 5:16 para ipambala na ipakita o kailangan talaga kunong ipakita ang good works nila para i-justify na pinipilit nilang tama sila doon. Ayan. Alam nyo, mga kapatid na Pretty Boy, ito kasi matagal na natin tong naiintindihan.
Kaya nga sa panahon ng kapatid na Eli, kagaya ng sinabi ko nung part 2 ng ating episode, na sa panahon ni kapatid na Eli, as much as possible, hindi niya po ipinapakita yung mga ginagawa nating mabuti. Ano po? May mga pagkakataon lang talaga na hindi na siya hindi na niya naiiwasan dahil una itinanong sa kanya or bahagi siya ng doktrina na kailangang matutunan ng mga nakikinig. Pero yung sabihin mo na, kasi simula pa lang ng itanong mo kay Soriano, ito po mga kapatid, bago po ang ating tanungan portion, ay namahagi po kami ng 10 pakete ng pagkain sa ganitong sitio. Hindi ganun eh. Hindi ganun sa panahon ng kapatid na Eli. At hindi nyo po makikita sa opening ng Bible exposition na puro yakapan na kung kani-kanino nakikipagyakapan si kapatid na Eli. Pero alam nyo mga kapatid, ginagawa po yan. Ano po? Sa panahon ng kapatid na Eli, pagka bumisita ang kapatid na Eli sa ibang lugar, may mga yumayakap po sa kanya, may mga nakikipagkamay sa kanya, may mga tao na tuwan-tuwa pag pumuparoon siya. Pero hindi yan ang nakapront. Hindi yan. Hindi yan ang ibinabandera ng kapatid na Eli noon. Bakit? Dahil alam niyang hindi yan ang dahilan kung bakit siya naparoon. Hindi yan ang dahilan kung bakit siya nangangaral. Merong kinakailangang mahayag. Ano po? At ang nararapat mahayag, yung liwanag. Mamaya mga kapatid, alam nyo, yan yung actually karugtong nung paksa natin nung nakaraan. Tatalakayin po natin yan mga kapatid. Paano magliliwanag ang ilaw? Ayan, pag-uusapan po natin yan. Pero salamat sa Diyos, kapatid na Pretty Boy 616. Ito po ay bagay na matagal na po nating ginagawa at natutunan. Kaya lang, nagmumukha siyang parang bago no? Kasi dahil nga sa na-expose tayo doon sa itinuro ni KDR na gumawa kayo ng mabuti. Tinawag kayo ng Diyos dahil sa para ipakilala ang kanyang karangalan. Ayan, para bang as if hindi pa ginagawa ng kapatid na Eli sa panahon niya yung bagay na to. Kaya alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot mang isipin, pero sa ginagawa ni KDR ngayon na pangangaral, ipinapakita niya kasi na mas magaling siya. Ano po? Hindi niya man dinedirect ang sinasabi na mas magaling ako kaysa kapatid na Eli. Pero makikita mo, no? Dahil yung kanyang mga tsuwariwap sa likod, yung mga tsuwariwap niya, anong sinasabi? Dati parang parang ikang puzzle na hindi namin naiintindihan, pero ngayon ay pinapaliwanag ng mas detalyado. 'Di ba? Mas detalyado daw ngayon ang pagkakapaliwanag sa kanila. Ibig mong sabihin, hindi pa detalyado noon yung tinuro ng kapatid na Eli, at ngayon ay merong mas maliwanag na pagpapaliwanag. Ang nakakapagtaka naman, nung ipinaliwanag ng mas maliwanag, naging kakatuwa na yung aral. Di ba, no? Nung ipinaliwanag ng mas maliwanag, ganito yan Nung ipiniliwanag ng kapatid na Eli, naintindihan natin, ganda, galing, no? Ganun pala yun. Nung ipiniliwanag na ni KDR, na mas maliwanag pala yung paliwanag niya, naging kakatuwa na yung aral. No? Debating, walang imikan. Ayunong may kainan at patawarang walang pansinan. Di ba no mga kapatid? Naging kakatuwa ang aral. Yung aral na dati ipinagmamalaki natin, sa lahat ng mga relihiyon na sinasabi natin, ang aral po dito nakasulat sa Biblia. Ngayon, hindi mo na maipagmamalaki yan. Bakit? Pag tinanong ka, saan mababasa sa Biblia ang debateng walang kibuan, wala kang maipapakita. Kaya ang ginagawa na lang nila ngayon, para maiwasan yan, ay hindi tayo nakikipag-away. Tayo ay kinakailangang makipagpayapaan. As if naman hindi alam ng kapatid na Eli yung aral na yan dati pa, no? Tinuro na yan ng kapatid na Eli sa atin Ano yung paraan ng pakikipagpayapaan sa mga tao? Kaya alam niyo po mga kapatid, yan po ang masasabi po natin na yung mga bagay na pinag-uusapan natin, hindi naman ito
bago po sa atin. Ito po ay narinig na natin noon, kaya lang nagiging parang mukhang bago siya kasi nga na-expose tayo dun sa tinuturo ni KDR na para bang, huy, parang hindi naman ganyan ang turo ng kapatid na Eli noon. Diba no mga kapatid? Ayan. Salamat sa iyo kapatid na The Pretty Boy 616. Ayan. Next, ito po ulit ang ating kapatid na Jimson. Natatandaan ko noon sa SPBB, buhay pa si Bes mga 2020, yung pandemic na topic ni Bes na ang mga pintuan ng Hades hindi mananaig sa Iglesia ng Diyos. At sabay tanong ni Bes sa mga KNP at kay Kuya na meron bang nananaig sa atin sa katuwiran? Sabay basa sa Lucas 21:13 hanggang 15. Sang-ayon naman ang lahat. Ayan. So, ayan. No, talaga naman ang paninindigan natin noon sa Lucas 21:13 hanggang 15 ay pakikipag salitaan. Kaya nga ang ibibigay ni Kristo, bibig eh. 'Di ba? Hindi mo na pala kailangan magsalita. Bakit ka bibigyan ng bibig? 'Di ba? Sabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan. No, magkasama 'yon. Bibig at karunungan. Bakit? Kailangan may karunungan yung bibig eh. Bakit? May bibig ka nga, yung sinasalita mo naman, walang karunungan. Kahit gaano kahaba ang pagkakatipon nyo, wala kang matututunan. Ano po? Kahit gaano kahaba pa yun, 4 na oras, 5 oras, ay, meron nga po palang nangyaring nakikiramay po tayo mga kapatid. Meron pong nabalita, hindi ko lang po sure kung anong nangyari, pero meron daw 2 senior citizen yata na na disgrasya, no? Dahil papunta yata sa pagkakatipon o pauwi. Hindi rin naman nakatukoy kung ito ay anong relihiyon, pero nabalitaan ko lang na merong ganun na galing yata sa pagkakatipon at dahil sa gabi na, ayon, at umuulan, ayun, kinakailangan pumunta sa pagkakatipon. Kawawa naman. Sana binigyan na lang ng link, no? Dahil matanda naman. Pero nag-iingat daw sila. Ay ganun po ang nangyari. So nakikiramay po tayo sa mga kamag-anak ng nangyari po na 'yon, at harinawa, no, yung mga nagkakatipon diyan na masyadong mahaba-mahaba ay bawasan nyo na yung oras ng haba ng pagkakatipon nyo na paulit-ulit lang naman, no? Buti sana kung pero ayan, so sana no, alam nyo marami nang nangyayari ngayon eh. Ako nalulungkot po ako mga kapatid. Ah, Maraming mga nangyayari sa paligid po natin na hindi po natin inaasahan. So, lagi po tayong manalangin sa Diyos, mga kapatid, at humingi ng awa. Dahil Diyos ang makakatulong sa atin sa anumang paraan, sa anumang pagkakataon. Lalong-lalo na sa panahong ito na mapanganib. Kagaya ng sinabi ni Pablo sa Ikalawang Timoteo 3:1. Datapot alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ayan. So, mapanganib ang mga panahong darating. At ito ay sinabi ni Pablo sa panahon niya na sinabi niya kay Timoteo. Ano mga kapatid, darating ang panahong mapanganib sa mga huling araw. At yun na nga ang nakikita po natin sa panahong ito ngayon mga kapatid. Kaya sana po ay wag nating kalimutan mga kapatid na lumapit sa Diyos, humingi ng awa palagi upang tayo ay magabayan at maingatan sa mga panahon ng kasakunaan. Lalo na nung nakaraan, 4 ba naman o 5 bagyo ang sunod-sunod na dumaan sa Luzon. Ano po? Kaya yun po ang aking masasabi dyan mga kapatid. At salamat sa Diyos, kapatid na Jimson Rafael. Ayan. Ito naman po ang sabi ni kapatid na SP TV Vlog 2718.
Sa isang banda, nakakaawa din si Daniel dahil lalong ninasa ang proteksyon ng kapulisan magagawa kaysa magagawang pag-aadya ng Diyos sa mga kapanganiban. Ayan. Hindi po natin alam kung ano ang tunay na intensyon na po ni KDR kung bakit napakadalas ata ang mga kasunduan or agreement with our kapulisan, no, at pagdo-donate ng mga bagay-bagay. Hindi po natin alam 'yan, at ako wala rin po akong masasabi diyan, pero siguro lang dahil nangangailangan din naman sila ng proteksyon, pero iwanan natin 'yan, mga kapatid, at siguro ang pag-usapan natin yung aral, dahil doon sa aral makikita po natin kung tama ba yung ginagawa niya o mali siya, 'di ba, no? Ayan, salamat sa Diyos, kapatid, na SPTV Vlog 2718. Kapatid na Albert Martinez 6047, KDR nagtatanong sa patay. Ayan, bawal ng Biblia yan. Oo nga naman, no? Nagtanong no? Kapatid na Eli, sabi niya, hindi po ba kasama dyan? Kinausap niya yung sa harapan ng no, ng kapatiran, no? Kaya alam niyo po, mga kapatid, um, hindi natin alam kung ano ba ang nasa isip talaga ni KDR. Kung bakit ganyan na lang ang kanyang mga ginagawa at ganyan ang makanyang natututunan. Siguro para sa kanya, iniisip niya na dikta sa kanya yon ng Espiritu Santo, dahil siya na ang mangangaral ng Diyos, 'di ba? Dahil siya na ang humalili. Pero alam niyo, ang kapatid na Eli, kahit na marami na siyang katunayan sa Biblia at sa mga pangyayari na siya'y talagang kinakasihan ng Diyos dahil sa mga natututunan niyang aral, ay nag-iingat pa rin siya hanggang sa huli, no? Meron ngang mga pagkakataon, sabi niya, na bumabangon siya ng madaling araw, hindi siya makatulog, nagsasaliksik siya, binabasa niya yung Biblia, tinitignan niya yung mga salin para sigurado bago niya ituro sa mga kapatid yung mga aral na narinig niya at naintindihan niya. Ganun kaingat si kapatid na Eli bago siya magturo. Kaya nga, walang walang maka walang makatutol kapag tinuro niya na. Bakit? Pinag-isipan niyang mabuti yun. Yung mga kasu-kasuan nun, yung mga pwedeng puntahan nung mga sinasabi niya, alam niya kung paano titindigan ang isang bagay na sinabi niya sa harap ng kapatiran. Kaya nga, nung pagkakataon na sabi niya, o sige, ulitin natin yung mga narinig nyo na noon para yung mga bagong kapatid, marinig ulit nila yung mga hindi nila naabutan. Kaya kung natatandaan nyo po, dumating sa punto na yung prayer meeting natin at pagsamba sa pagkakatipon, ang mga pinakikinggan po natin doon, yung mga lumang aralin o yung mga lumang pinaksana. Bakit? Confident kasi si kapatid na Eli na yung tinuro niya noon, hindi magkokontra doon sa mga tinuturo niya ngayon. At kung makakita man tayo ng parabang kontra, meron pa rin namang paliwanag ang kapatid na Eli tungkol doon. Kaya nga, walang makakatutol sa kanya nung buhay pa siya, di ba? Kaya nakakapagtaka itong mga taong ito na tumututol ngayon at nagsasabi sa kanya ngayon na mali ang kanyang tinuro. Bakit naman nung panahon na buhay si kapatid na Eli ay hindi kayo nagtanong? O kaya naman ay nagbukas kayo ng ganyang mga broadcasting ninyo o ng inyong mga segment sa social media. Kaya nga alam nyo, nung buhay ang kapatid na Eli, hindi nila hindi nila mahikayat yung iba . Di ba, no, mga kapatid? Walang makahikayat . Si Santiago, nung umalis siya, nakaakay siya, pero hindi ganyan karami. Bakit? Kasi buhay pa ang kapatid na Eli noon. Tayo, intact tayo na doon tayo nakikinig sa kanya.
Pero ngayon, kaya maraming sumasama dyan sa mga yan, na tila baga parang sila na yung tama at mali na si kapatid na Eli, dahil wala na ngang kapatid na Eli na pwedeng sumagot dyan sa mga yan. Kaya para bang, oy, oo nga no, parang tama to no. Kasi siya yung laging naririnig mo. Alam nyo, pag yun ang lagi mo naririnig, parang yun ang tama eh. Palagi. 'Di ba? Kaya tignan nyo yung tactics ni KDR. Ano tactic niya? O i-block nyo yung mga yan. Bakit? Para wala silang marinig na iba. Sa panahon ni kapatid na Eli, mga kapatid, ano siya, confident siya na makinig kayo sa iba, 'di ba? Pakinggan niyo 'yan, 'di ba? Nasa sa inyo dahil nakikilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastor. Ayan. Sige mga kapatid, hanggang dito muna po ang ating pagbabasa ng mga comment. Salamat po sa Diyos sa inyong mga comment. At sana po ay tuloy lang po kayo sa pakikinig mga kapatid. At kung meron kayong mga tanong, huwag po kayong mahiya na magtanong. O kung meron kayong tila baga nakikitang contestable sa aking mga sinasabi dito, ay ano naman po mga kapatid, pwede naman po kayong mag-comment dyan ng laban sa aking mga sinasabi. Ayan. Welcome po ang anumang inyong comment. Ayan. Salamat sa Diyos. Sige mga kapatid, punta na po tayo sa ating pag-aaral ng episode 3. Ayan. So, atin na pong puntahan ang ating paksang pag-aaralan ngayon mga kapatid. Meron po akong gustong talakayin po sa inyo. Nung episode 2, pinag-aralan po natin mga kapatid, yun pong magliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Basahin po natin yung siguro, no, mga kapatid, para ma-refresh lang po sa ating isip yung pinag-aralan po natin kung inyo pong napakinggan. Kung hindi nyo pa po napapakinggan, ay maa-advise ko po sa inyo na pakinggan nyo po muna yung episode 2 bago nyo po pakinggan itong episode 3 natin. Kasi parang continuation po ito no. Sa episode 2, tinalakay po natin yung Mateo 5:16. Ang sabi po doon, magliwanag o lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Diba? So napag-aralan na po natin dito na yung mabubuting gawa na tinutukoy ni Kristo dito, hindi ito yung pamimigay na ibo-broadcast mo. Bakit? Pagdating sa ipagbabawal niya yun eh. 'Di ba? Hindi po malilimutin ng ating Panginoong Kristo, nakakasabi niya lang na para makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa. Tapos pagdating sa 6, no? Hindi maglilipat masyado ng malayo ng chapter, sasabihin niya na wag pag kayo maglilimos, wag niyong ipapakita, wag kayong magpaparangalan sa harap ng mga tao na gaya ng ginagawa ng mapagpaimbabaw. 'Di ba? Ano yun? Nalimutan niya, kakasabi niya lang doon sa 5:16. Hindi, mga kapatid. May specific na tinutukoy ang ating Panginoong Kristo dito sa 5:16. Ano yun? Yung katangian, yung ginagawa ng mga Kristiyano na ano yun, yung kanilang karakter na sila ay maamo, sila ay mapagpayapa, sila ay maibigin sa katuwiran, sila ay gumagawa ng katuwiran ng Diyos sa kanilang pag-uugali, nagmamanifest po yun. At pag hindi ka naliwanagan ng ilaw, ang tingin mo sa ganong mga tao, ang ginagawa nila masama. Kagaya ng sinabi ni Pedro. Sabi ni Pedro, pinagsasalitaan nila kayong gaya ng nagsisigawa ng masama. 'Di ba no? Ang paratang nila sa inyo, para kayong gumagawa ng masama. Kasi hindi pa sila naliliwanagan eh. Pero dahil nakikita nila ang inyong mabubuting gawa, anong sabi? Luluwalhatiin nila ang Diyos. Kailan? Dahil nakita nila yung mabuti niyong gawa. Hindi, ang paratangan nila sa inyo, masama yung ginagawa nyo eh. Hindi yun. Kaya nila luluwalhatiin ng Diyos pag dinalaw na sila ng Diyos. No? Lumiwanag na sa kanila yung ilaw. Pag lumiwanag sa kanila yung ilaw, makikita nila yung inyong mabubuting gawa.
Naintindihan niyo po ba yon, mga kapatid? Hindi nila marirealize na gumagawa ka ng mabuti dahil nakikita nila yung mabuting ginagawa mo. Hindi. Marirealize nila na mabuti ang ginagawa nyo bilang mga Kristiyano dahil may ilaw na lumiwanag sa kanila. Kailan? Pag dinalaw na sila ng Diyos. Diba? Pag tinawag na sila ng Diyos, marirealize nila na, mabuti pala tong... Kasi ganito yan no, mga kapatid. Nung hindi pa sila naliliwanagan, kahit tayo man, eksperyensado natin ito mga kapatid. Tayo man, naranasan natin ito sa buhay natin. Ano yon? Nung hindi pa natin nare-realize ang buong aral ni Kristo, ang tingin natin mismo sa kapatid na Eli, masama. Pero, nung nakinig tayo sa kanya, na-realize natin tama pala ang ginagawa niya. Bakit? Naliwanagan tayo ng ilaw No? Walang binagong ginagawa si kapatid na Eli. Hindi siya nagbibigay ng lugaw para lang ma-realize natin na mabuti ang ginagawa niya. Hindi. Na-realize natin na mabuti ang ginagawa ng kapatid na Eli. Na-realize natin na mabuti ang ginagawa ng mga taga-dating daan noon. Bakit? Dahil naliwanagan tayo ng Kristo. No? Sabi ng Panginoong Kristo, siya ang ilaw. No? Kaya yung ilaw na tinutukoy niya sa Mateo, sabi niya, kayo ang ilaw ng sanglibutan, merong ilaw itong mga ilaw na ito. At yung ilaw na yon, kung papansinin niyo po no, mga kapatid, ulitin natin sabi ni Kristo sa 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. Singular po ito. Hindi niya sinabing, lumiwanag na gayon ang inyong mga ilaw. Hindi. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang katunayan, mga kapatid, hindi po lahat ng mga tao na tumitingin sa mga Kristiyano, niluluwalhati ang Diyos Bakit? Hindi kasi nila nare-realize pa. Hindi po ba no, mga kapatid? Pero, hindi niyo po ba mga kapatid napansin? Meron pong tanong dito Ewan ko po kung napansin ninyo. Pero, kahit hindi niyo na po pansinin, dahil gusto ko pong mapansin ninyo, at gusto ko pong maintindihan nating lalo itong nasa 5:16 na ito na sinabi ng ating Panginoong Kristo, talakayin na po natin sa episode na to. Di ba no, mga kapatid? Maganda. Pag-usapan natin ito. Ayan, ang paksa po natin, kung papaano magliliwanag ang ilaw ng mga lingkod ng Diyos na Kristiyano upang makita ng mga tao ang mabubuting gawa nila at luwalhatiin ng Diyos na nasa langit ayon sa Biblia. Ayan. Mga kapatid, meron po akong ipapapansin sa inyo sa talatang ito. Sana i-analyze nyo pong mabuti at pansinin nyo po. Sabi po ng ating Panginoong Kristo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ayan. So, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. So, kaya sabi nila, ayan kaya dapat gumawa ka ng mabuti at ipakita mo. Yan, 'di ba? No, ganyan ang analysis sa sa MCGI kasi. Gumawa ka ng mabuti at ipakita mo para lumiwanag ang iyong ilaw. Para bang inuutusan yung mga miyembro na sila'y lumiwanag. Di ba gano'n Gano'n ang analysis. Parang inuutusan yung mga miyembro na lumiwanag ang ilaw, no? Pero sa naintindihan na po natin, yung ilaw na tinutukoy dito, ang ating Panginoong Kristo. Hindi mo mauutusan yung Kristo na, hoy Kristo, lumiwanag ka. Hindi Pero gusto ko po, mga kapatid, pansinin ninyo kung papaano yung pagkakasabi ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya po, ulitin natin,
lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ayan. Napansin niyo po ba yung salitang gayon? No? Pag sinabing gayon, siguro kumuha tayo ng saan ba ginagamit yung salitang gayon? Alam niyo kung itataas niyo lang, merong sinabi ang Panginoong Sokristo na salitang gayon din eh. Itataas po natin mga kapatid. Eto, basahin po natin sa 12. Iakyat lang po natin sa 12 dahil ginamit din po ng Panginoong Sokristo yung salitang gayon dito. Ano sabi niya? Sabi niya dito, mga galak kayo at magsayang totoo. Ayan, sabi niya sa mga Kristiyano, magalak kayo at magsayang totoo. Itaas muna natin ang isa pang verse para makuha natin yung diwa bakit sinabihan niya yung mga Kristiyano na magalak at magsaya. Ano? Sabi niya sa 11, mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Ayan. Sa 12, mga galak kayo at mangagsayang totoo. Ayan. So kapag ikaw pala ay Kristiyano, mararanasan mo to. Ano yon? Aalimurahin ka. No? Pag-uusigin ka. Pagwiwikaan ka ng sari-saring masama. 'Di ba no? Yan ang sasabihin sa iyo ng mga kaaway ng pananampalataya mo. Ang sabi ni Kristo, pag naranasan nyo to, magalak kayo at magsaya kayo. Bakit? Sapagkat gayon din. Ginamit din dito ni Kristo yung gayon, ano? Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. So doon ginamit yung salitang gayon. Actually, in English, it says, blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Ayan. So kung papaano pala na inusig yung mga propeta noon, inalimura sila, pinagsabihan sila ng sari-saring masama, ganun din ang mararanasan ng mga lingkod ng Diyos o ng mga Kristiyano. Gayon. No? So pag sinabing ganun din or so, ibig sabihin, ganun. Kung papaanong ganito, ganun. Yun ang ibig sabihin ng salitang gayon. Ayan, naintindihan nyo na po ba mga kapatid? Pag sinabing ganon, para siyang in the same manner. No? Or in English, ang sabi, so. For so, ganoon. Ganoon din. Ang ganon na ganon. Mangyayari sa inyo kung ano yung nangyari sa kanila. Ayan. So, balikan natin. Naintindihan na natin kung paano ginagamit yung salitang gayon. Ano po? Basahin natin ulit yung 14. Makikita nyo, mag-iiba po ang inyong pagkakaintindi dito sa 14. Hindi yung paliwanag nila na lumiwanag na gayon ang inyong ilaw na para bang lumiwanag ka, gumawa ka ng mabuti at ipakita mo ang mga mabubuting gawa. Hindi ganon. Basahin natin mga kapatid. 14. 15. 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ayan po mga kapatid. Kasi pag 16 lang, akala natin parang lumiwanag na gayon ang inyong ilaw, kaya lumiwanag kayo kasi kayo ang ilaw. Hindi. Lumiwanag na gayon. May pinanggalingan. No? Dapat ganun lumiwanag ang ilaw ninyo. Yan ang sinasabi po ng ating Panginoong Sokristo dito. Ayan. Tingnan nga natin yung pinag-uugatan nitong gayon na sinabi ng Panginoong Sokristo. Kung ano yung manner na yon. Eto. Balik po tayo sa 15. No, iatras natin.
hindi nga rin o hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Ayan. So alam nyo mga kapatid, siguro dun sa mga bago na o mga modern times na hindi nyo maiintindihan itong sinasabi ng Panginoong Kristo, no? Kasi sa panahon ni Kristo o nung unang panahon, wala yung katulad ng ilaw sa atin ngayon na isi-switch mo lang, may ilaw na. Nung unang panahon, yung ilaw, meron ilawan, no? Merong lalagyan ng ilaw, yung ilawan, lalagyan mo ng ilaw yon, no? Yung ilaw, sisindihan mo yung ilawan para lumiwanag. Ano po? Parang yung yung lampara. Ewan ko kung alam niyo po yung lampara, no? Pag inilawan mo yung lampara, sabi ng Panginoong Kristo, hindi mo ilalagay sa ilalim ng takalan. Hindi mo siya ilalagay sa ilalim na para bang no? Kasi pag sa ilalim mo nilagay yan at itinago mo, kumbaga, pag tinago mo yung ilawan, no? Pag tinago mo yung ilaw, walang walang masyadong maiilawan. Ang sabi ng Panginoong Kristo, nilalagay ang ilaw sa talagang lalagyan ng ilaw. No? Nilalagay ang ilaw sa talagang lalagyan ng ilaw. Bakit? At lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganun pala. Ano po mga kapatid? Ang ilawan, iilawan mo siya at pag umilaw siya, ilalagay mo na siya sa talagang lalagyan niya para maliwanagan niya yung buong. Anong ibig sabihin? Ilalagay mo ang ilaw hindi sa ilalim. Ilalagay mo ang ilaw sa ibabaw. Ano po? Para maliwanagan niya yung lahat ng mga nasa bahay. Kayo po ba mga kapatid, pagka nagsisindi po kayo ng ilaw, saan niyo po lalagay? Sa ilalim ng kama? Hindi, di ba? Yung mga ilaw nakalagay yan sa itaas. At pag nasa itaas yan, kaya niyang liwanagan ang lahat ng mga nasa bahay. O pag sa labas mo naman nilagay yan, halimbawa sa garden, maliliwanagan yung mga nasa garden. May idea na po ba kayo mga kapatid? Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, kung papaanong yung ilawan na nilagyan ng ilaw ay inilalagay sa mataas na dako para maliwanagan ang mga nasa bahay. Gayon din, lumiwanag ang inyong ilaw. Ano po? Yung ilaw nyo, no, alam naman natin, yung ilawan, no po, 'di ba napag-aralan natin nung nakaraan, yung ilaw na tinasabi ni Kristo na yung kayo ang ilaw, hindi sila yung talagang ilaw, no? Meron silang ilaw, no? Yung ilaw na yun na tinutukoy, sabi ng Panginoong Kristo, kung papaanong yung ilaw ay talagang inilalagay sa talagang lalagyan niya, dapat ganun lumiwanag ang inyong ilaw. Ayan. So, tignan natin mga kapatid. Medyo mahirap bang intindihin? O sana po nakakasunod kayo mga kapatid. Sana po naintindihan niyo po itong ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo na sinabi niyang gayon. Gusto ng Panginoong Kristo, pag lumiwanag yung ilaw, hindi mo siya ilalagay sa ilalim. Hindi mo siya itatago. Gusto ng Panginoong Kristo, pag yung ilaw ay lumiwanag, dapat maliwanagan niya ang lahat ng dapat maliwanagan. Kung papaanong sa bahay, may ilaw, no? Sa bahay may ilaw na inilalagay sa talagang lalagyan ng ilaw para lumiwanag, maliwanagan ng buong bahay. Tandaan po natin, si Kristo po ay ilaw din. Ilaw ng alin? Ayan. Mamaya pag-usapan po natin ito mga kapatid para naman may abangan po kayo. Mga kapatid. Pero yun lang po yung sinasabi ko po sa inyo. Sabi ng Panginoong Kristo, lumiwanag
na gayon ang inyong ilaw. May pinagkunan po ito kung papaanong ang ilaw sa loob ng bahay pagkasinindihan, inilalagay po siya sa talagang lalagyan niya, ano po, at maiilawan niya lahat ng mga nasa bahay. Ganun din ang ilaw ng mga Kristiyano. Dapat mailawan niya yung dapat niyang mailawan. Ayan. Pero, sige po mga kapatid, pag-aralan muna po natin ang pasimulang bahagi nitong ating paksa. At sana may natutunan na po kayo, no, sa puntong ito. Meron na po kayong idea dun sa sinasabi po ng ating Panginoong Sukristo sa Mateo 5 at 16. Ngayon, papaano magliliwanag yung ilaw? Ayan. Ano ang paraan? Ayan. At sa papaanong paraan, makikita natin na talagang lumiliwanag nga ang ilaw na sinasabi dito ng ating Panginoong Sukristo. Siguro, tuklasin natin yan mga kapatid sa awa at tulong po ng Diyos. At kung ipahihintulot niya, sana ay matapos po natin itong pag-aaral natin ng paksang ito para maintindihan niyo pong lubos, ano po mga kapatid, para mas magliwanag sa atin yung nakalagay sa 5 at 16 ng Mateo na iba sa sinasabi ng MCGI Cares na lumiwanag daw ang ginagawa nilang mabuti para purihin ang Diyos. Para bang dahil sa kanila napupuri ang Diyos, no? Parang ano no, anggara no. Imaginein mo, sila yung gumagawa ng mabuti at dahil sa gawa nilang mabuti, mapupuri ang Diyos. Tandaan nyo ang mga kapatid, ang mga Kristiyano, sabi ng Kristo, wala kayong magagawang anuman kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya nga si Pablo, lahat ng ginagawa niya, sabi niya, ginagawa niya sa pamamagitan ni Kristo. 'Di ba? Dapat ganun din ang ilaw mo. Yung ilaw mo, hindi yan yung mabuting gawa. Pero sige mga kapatid, saka na natin pag-usapan yan. Pero sana maintindihan nyo dito na sinasabi ko po sa inyo mga kapatid na hindi ito kagaya nung sabi ni Kristo sa 14 o sa 15 na pag pinaningasan mo yung ilaw, nilagay mo na sa ilawan, itatago mo. Ayaw pala ng Kristo yon. Ang gusto ng Kristo, yung ilaw, magliwanag sa dapat niyang pagliwanagan. Hindi mo pwedeng itago. Ayan, tingnan nga natin mga kapatid. Papaano po ito? Ayan po ang ating pag-aaralan sa tulong po at awa ng Diyos. Pero bago tayo pumasok sa pinakalundo ng paksa natin, mga kapatid, alamin muna natin, paano ba gumawa ng mabuti ang mga tunay na Kristiyano sa Biblia? Ayan, tignan nga natin yung manner ng paggawa nila ng mabuti. Basahin natin sa Mateo 6 at 1. Balikan natin ito mga kapatid. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Ayan. Sa tanong po natin, ang sabi ng Panginoong Sukristo, bili niya po sa mga Kristiyano, sa mga tinuturuan niya nung panahon na yon, sabi niya, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao. Aba, ang mga Kristiyano pala, mga kapatid, tinuturuan po tayong maging maingat paggagawa tayo ng mabuti. Tandaan nyo mga kapatid, ewan ko po kung naiintindihan nyo po yung sinasabi ng ating Panginoong Sukristo dito. Sa English, take heed that ye do not do, or take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them. Aba, ganun pala ang mga lingkod ng Diyos, Pag gumagawa sila ng mabuti, maingat sila. Paanong maingat? Hindi yung parabang fragile na iingatan mo, no? Hindi.
nag-iingat sila na hindi sila makapagparangalan na kagaya ng ginagawa ng iba. Sabi ni Kristo, wag mag-ingat kayo na magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. So nag-iingat ka pala pag gumagawa ka ng mabuti. Hindi basta gawa lang ng mabuti ang ginagawa mo. Nag-iingat ka na huwag mong maipakita yung ginagawa mong mabuti. No, hindi konting kibot, naka-broadcast na ang ginagawa mong mabuti. Hindi ganon ang mga Kristiyano. Ang mga lingkod ng Diyos, palibas ay tinuruan ng Panginoong Kristo, maingat po sila pag gumagawa sila ng mabuti. Ayan po ang dapat nating tandaan. Ano pa ang paraan ng paggawa ng mabuti ng mga lingkod ng Diyos pag sila'y gumagawa? Unang Korinto 16 at 14. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Ayan, mga kapatid, pagkalingkod ka ng Diyos, Kristiyano ka, maingat ka na sa paggawa ng mabuti. Nag-iingat ka sa mga ginagawa mo at hindi mo ipagpaparangalan. Bakit? Ginagawa mo kasi yun sa pag-ibig eh. Kagaya ng sinabi ni Pablo, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Bakit? Kapag ginagawa mo ba ang isang bagay na may pag-ibig, ano ba ang makikita sa'yo o ano ang manifestasyon nun sa'yo? Basahin natin sa 13. Dito pa rin sa unang Korinto 13 at 4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Ayun. Kaya tama yung sinabi ng Panginoong Kristo. Balikan natin yung nasa 6 ng Mateo. Magkasuhato yung sinabi ni Pablo eh. Pag gumagawa kayo, gawin nyo sa pag-ibig ha. Bakit? Kasi ang pag-ibig, hindi yan nagmamapuri eh. Bakit? Kasi turo yun ni Kristo. Ano ba sabi ni Kristo? Balikan natin. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Tingnan nyo, kaya pala tinutulan ni Kristo yung ginagawa ng mga mapagpaimbabaw eh. Gumagawa din sila at para sa kanila mabuti yung ginagawa nila. Naglilimos to. No? Pero ginagawa nila yon para sila'y mapuri. Anong ibig sabihin? Walang pag-ibig yung paggawa nila. Yan. Malinaw po ba yan mga kapatid? Naiintindihan po ba ninyo ang ibig sabihin nito? Sasabihin ng iba, ay hindi naman kami nagkakapuri. Yan po ay para sa Diyos. Yan ay para ang Diyos ay mapuri. Sino paniniwalaan ko? Sinong gusto niyong paniwalaan? Kayo? O si Kristo? Ang Panginoong Kristo mismo ang nagsabi. Yung ginagawa ng mga mapagpaimbabaw na ipinapakita nila dahil ang layunin nila mapuri. Sino paniniwalaan ko sa inyo? 100. Hindi lang siguro 100. Hindi ko alam kung ilang percent, pero sa Panginoong Hesukristo ako maniniwala. No? More than 100% sa Panginoong Hesukristo ako maniniwala. Dahil ang may pag-ibig, hindi nagmamapuri. Anong ibig sabihin nun? Ang hindi nagmamapuri, hindi pinapakita yung ginagawa niya para mapuri siya ng mga tao. Kaya kahit ilang beses nyo sabihin na hindi naman kami nagmamapuri, nasa intention yan. Ewan ko sa inyo. Dahil ako ay naniniwala sa Panginoong Kristo ko. Dahil ang Panginoong Kristo na sinabi niya, ang sabi ng Panginoong Kristo, pagka yan ay ipinapakita mo, ipinagpaparangalan mo, mapagpaimbabaw ka.
Di ba mga kapatid? Yan ang paraan kung papaano gumagawa ang mga lingkod ng Diyos. Ginagawa nilang may pag-ibig at maingat sila, no? Hindi sila balahura na gawa na lang ng gawa. Hindi, mabuti to ika eh. Basta gumawa tayo ng mabuti, gawa na lang tayo ng gawa. Hayaan nyo na yung mga yan. Yung mga may comment na yan, mga kalaban yan ng gawa ng paggawa ng mabuti. Yan. Mga ayaw sa mabuti ng mga yan. Yan. Para bang pagtutol na sa inyo, laban na sa mabuti. Hindi, mga kapatid. Nasa Biblia kasi. Sino gusto niyong paniwalaan namin? Hindi ba no mga kapatid? Pasensya na po kayo. Medyo tumataas po yata ang aking presyon. Hindi po ba? Iyan po mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoong Sokristo. Ang mga lingkod ng Diyos, ginagawa nilang may pag-iingat ang paggawa ng mabuti. Ginagawa nilang may pag-ibig. At pagkatapos nilang magawa ang lahat ng mga bagay na ito, alam nyo kung ano ang pakiramdam ng mga lingkod ng Diyos? Basahin natin mga kapatid sa Lucas 17 at 10. Gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Ayan mga kapatid, no? Kaya, paano ka magmamapuri? Paano mo ipagmamapuri yung ginawa mo? Ang tingin mo pala sa sarili mo, wala kang kapurihan. No? Mga alipin kaming walang kabuluhan. Alam nyo, sa Kastila, siervos, inutiles somos. Yan ang isa sa itinatak ng kapatid na Eli. Ano yon mga kapatid? Mga aliping walang kabuluhan tayo. No? Kaya sila nga, ang tawag nila sa sarili niya, no, aliping pangkalahatan. Kahit tayo man mga kapatid, wala sa ating makapagmamalaki sa harapan ng Diyos na tayo ay gumagawa ng mabuti. We care. No? Gumagawa. Tayo lang ang gumagawa ng mga bagay na ito. Sabi ni ano. At yung iba ay kolorom yan. Hindi ika yan. Tayo lang. No? Parang puring-puri niya yung sarili niya na siya lang ang tinawag, sila lang ang tinawag para magpahayag ng karangalan ng Diyos. That's exclusivity. 'Di ba? Kayo lang. Para bang wala nang iba, no? Wala nang ibang tatanggapin ang Diyos na paggawa ng mabuti. Yan. Mag-ingat po kayo diyan dahil kayo ba ang Diyos para sabihin yan na wala nang ibang gumagawa sa buong mundo? 'Di ba? Wala nang lahat ng mga gumagawa ng mabuti hindi tinatanggap ng Diyos. Ano yun? Walang kwenta. At hindi sila maliligtas dahil doon sa ginawa nila. Kawawa. Sabi pa naman, no? Ang iglesia ang hahatol. Kawawa naman yung pahahatulin sa inyo. No? Pagdating ng araw, no? Kayo yung hahatol. Kasama ng Panginoong Sokristo, sasabihin nyo, kayo yung may karapatan na humatol pagdating ng 1,000 taon. Tapos ganyan kayo humatol. Ikaw kapatid, hindi ka naanib sa iglesia, kaya lahat ng mga ginawa mong mabuti na to, hindi counted ito. Ganun ba? Ganun nyo ba hahatulan ng mga tao pagdating ng araw? Ay kapatid, nakagawa ka ng ganito kadami, pero sorry brada, hindi ka naanib eh. Hindi natin to pwedeng pagbatayan na pwede kang maligtas dahil this is not counted. 'Di ba? Kaya alam nyo, hindi talaga katanggap-tanggap sa diwa ng Biblia yan eh. Na kayo lang ang may karapatang gumawa ng mabuti. Bakit ba kasi tinuro yan ng kuya nyo sa inyo? Sa panahon ng kapatid na Eli, walang ganyan turo. Hindi itinuro yan yung ganyan na kayo lang ang may karapatang gumawa ng mabuti. No? Meron akong alam na tanging tayo lang ang mayroon noon. Pero hindi yung paggawa ng mabuti.
Hindi ang paggawa ng mabuti, na para bang kayo lang ang pwedeng gumawa ng mabuti, no? Saka na natin pag-usapan siguro, pero again, kung totoong lingkod ka ng Diyos, dapat ang tingin mo sa sarili mo, wala kang kabuluhan. Sabi ni Kristo, sabihin pa ninyo pag nagawa nyo na lahat ng mga bagay na ito, lahat ng pinapagawa sa inyo, mga utos, mga bagay na mabubuti, sabihin pa ninyo, mga aliping walang kabuluhan kami. Ayan. Bakit? Bakit mga kapatid? Kasi, yung nasa 5:16, sabi, makita ng mga tao ang ginagawa niyong mabuti. Luluwalhatiin nila ang Diyos. 'Di ba? Bakit? Bakit ang kapurihan ay sa Diyos at hindi dapat isipin ng tunay na Kristiyano na sila ang mapupuri sa paggawa nila ng mabuti? Bakit po ganon, mga kapatid? Basahin po natin ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Juan 15 at 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yun naman pala mga kapatid, no? Kaya ka pala makakagawa kasi nakakapit ka sa Kristo. Meron kang Kristong kasama. Ang mga lingkod ng Diyos, dapat nating isipin, kaya wala tayong kwenta sa sarili natin. Bakit? Kaya lang pala tayo nakakagawa ng mabuti, kaya tayo nagbubunga. Bakit po? Dahil merong Kristo tayong kinakapitan. Sabi ng Panginoong Kristo, ako ang puno ng ubas, mga sanga kayo. Ang nananatili sa akin, no? Dapat pala manatili ka kay Kristo. Pag nanatili ka kay Kristo, doon ka magbubunga ng marami. Dahil kung hiwalay kayo sa akin, sabi ng Panginoong Kristo, wala kayong magagawa. So therefore, kaya ang kapurihan ay sa Diyos pa rin, sa Panginoong Kristo. Bakit? Dahil kaya lang tayo nagagawa, dahil sinasamahan tayo ng ating Panginoong Kristo. Pinatunayan po yan ni Pablo. Anong sabi ni Pablo? 2:13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ayan. Yun pala yun, mga kapatid. Diyos ang gumagawa sa atin, maging sa pagnanasa. Kaya minsan, kaya tayo nakakapagnasang gumawa ng mabuti, dahil udyok yun ng Diyos na gumawa tayo ng mabuti. Hindi po ba? Kaya sabi ni Pablo, Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa. Kaya tayo sa sarili natin, wala tayong kwenta. Alipin tayo ng Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos na ipagawa sa atin, kung magpapakasangkapan po tayo sa Diyos, Diyos ang gagawa sa atin sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo. Ayan. Kaya alam nyo mga kapatid, mali talaga Hindi ko talaga matanggap MCGI cares, no? Bakit? Members, yung mga members daw ang nagki-care. Kaya gumagawa sila ng mabuti because MCGI cares. Alam niyo kung ako ang tatanungin, mali talaga yun. Dapat doon, gumagawa po kami ng mabuti because God cares. Hindi ba dapat ganun? Kasi pag sinabi mong MCGI cares, yung mga miyembro yung nagkikare. Kaya sila gumagawa ng mabuti sa'yo. Hindi yun ang tunay na diwa ng Biblia Yung mga miyembro, mga alipin tayong walang kabuluhan Kaya lang tayo nakakagawa ng mabuti, kaya lang tayo nakakagawa dahil may Kristo. Sabi ni Kristo, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawang anuman. 'Di ba? Kaya yung mabuting nagagawa mo paglingkod ka ng Diyos, it's not because MCGI cares. No. It's not because MCGI cares. It is because God cares.
Kaya kung ako tatanungin dyan, mali talaga yan. Mali talaga yung MCGI Cares na yan. Kaya nga hindi yan sinabi ng kapatid ni Eli. 'Di ba? Ewan ko po kung ano, naintindihan niyo ba? Ewan ko, meron ba kayo mapapakita na gano'n na the members of Church of God cares for you. That's why we do this. Hindi. Sinasabi ng kapatid na Eli sa atin palagi na Diyos ang dahilan. Kaya nga sabi niya, palagi niya sinasabi, sa Diyos tayo magpasalamat. Diba? Pagka pinasalamatan siya, diba? Sa kanya din natin natutunan yan eh. Diba? Kasi nung hindi pa natin kilala si kapatid na Eli, salamat po pastor. Diba? Salamat po doktor. Diba? Ganun tayo palagi. Salamat po kung kani-kanino tayo nagpapasalamat. Ang huling-huling pinapasalamatan natin ang Diyos. Kaya nga meron yung iba eh. Nung nakaraan meron akong ano eh, parang pinahagingan ko lang naman. Sabi ko, kasi di kumain ano. Pagkatapos kumain, salamat sa Diyos. Parang ganun sabi. Sabi ko, ay nagpasalamat nung tapos ng kumain. No? Tapos ng kumain. Dapat hindi. Bago ka kumain, magpasalamat ka sa Diyos. Ipagpasalamat mo sa Diyos na nagkaroon ka ng pagkain. 'Di ba? Yun ang sinabi ng kapatid na Eli sa atin noon eh. Pagising sa umaga, magpasalamat. Bago matulog, magpasalamat. Kagaya ni Pablo, nananalangin siya at nagpapasalamat sa Diyos araw at gabi. Diba? Nasa doktrina po natin yan, ano mga kapatid? Baka nakakalimutan na po natin yan. Ano po? Kagaya ng sinabi ng isang kapatid kanina na baka akala nyo po ay pinagpahinga na ang kapatid na Eli ay libre na tayo sa lahat ng mga gawang mga gusto nating gawin. Tandaan po natin, sabi ni Pablo, tinawag tayo sa kalayaan. Huwag nating gamitin ang ating kalayaan para sa kadahilanan ng laman. No, mga kapatid? Kaya po, ano po mga kapatid, tayo, nakakagawa tayo ng mabuti, hindi dahil because we care. No? Para bang ikaw ang, yung antindi ng pagmamalasakit mo bilang miyembro. Kaya ka gumagawa ng mabuti. No, dapat hindi ganun. Dahil may Diyos na nagmamalasakit dyan. Kaya ang Diyos, inudyukan kang gumawa ng mabuti. O sa Diyos pa din ang karangalan. Yun ngayon ang nasa Mateo 5. Basahin ulit natin, ano mga kapatid? Ang ganda ng, alam nyo, ang ganda ng diwa na sinabi ni Kristo dito eh. 5 at 16 ng Mateo. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. O, diba? Yung mabubuting ginagawa ng mga lingkod ng Diyos, hindi sinasabi na, kasi merong MCGI Cares, kaya po kami natulungan. Salamat po sa MCGI. Hindi. Salamat dahil merong Diyos. Merong Diyos, no? Yun ang tama. May Diyos na luluwalhatiin ng mga totoong naliwanagan ng aral ng Diyos. Yan. Kaya kapag naliwanagan kang totoo, no, kahit hindi ka utusan eh. Dito hindi naman sinabi upang makita ng mga tao ang mabubuti niyong gawa at sabihin niyo sa kanila, luwalhatiin nila ang Diyos. Hindi ganun eh. Automatic yon. Pag lumiwanag ang ilaw, automatic, makikita ng mga tao yung mabubuting ginagawa. And automatic din, luluwalhatiin nila ang Diyos. Yan. Napakaganda nung sinabi ni Kristo eh. Walang masyadong ligoy-ligoy eh, no? Na lumiwanag ang ilaw nyo para maipakita nyo ang mabuti nyong ginagawa at sabihin nyo sa kanila, luwalhatiin ang Diyos ng langit. Hindi po ganon ang pagkakasabi ng ating Panginoong Kristo. Maliwanag po ito. Kaya lang, pinapalabo ng mga taong walang tiyaga, no, sa pagsasaliksik sa salita ng Diyos. Basta makabasa na lang
basta na lang makapagturo. Hindi po ganoon, mga kapatid. Dapat maingat ka bilang mangangaral sa pagtuturo mo ng aral ng Diyos. Ayan. So, yan po ang ating naintindihan sa puntong ito, mga kapatid. Ngayon, anong katunayang ang ilaw na Kristo ang magpapakilala sa mabuting gawa ng mga Kristiyano? At ang magiging resulta nito ay ang pagluwalhati nila sa Diyos. Ayan. So, sa susunod pong pagkakataon, mga kapatid, patunayan natin na dito sa Mateo 5:16, ang magpapakilala ng mabubuting gawa ng mga Kristiyano dahil yung ilaw na yun, dahil sa Kristo. Ayan. Alamin po natin yan, mga kapatid, sa susunod pong pagkakataon. Salamat sa Diyos sa inyo pong oras at panahon. At sana tuloy lang po kayo, mga kapatid, sa pakikinig. At i-announce ko po pala na meron na rin po tayong Spotify account. Ayan, so kung gusto niyo po na habang nasa biyahe, makinig po kayo ng podcast, sana mag-subscribe po kayo o paano ba yun, mag-add po kayo doon para i-upload din po kasi natin yung episode dito doon para kahit nakikinig po kayo. Actually, ako ganun ginagawa ko pagka gusto kong i-review itong podcast na sinasabi ko, kahit habang nasa biyahe, nasa ibang lugar ako, kahit hindi ko po tignan yung screen, ay nakikinig ako na parang nakikinig lang ako ng music. Ayan, kaya ayun po, and paki-like na rin po itong channel po natin. At meron din po tayong Facebook page. Ayan, nag-a-announce din po tayo doon. So sana po, mga kapatid, ay suportahan niyo pong patuloy ang maliit na podcast na ito. At tayo po ay mag-uusap pa ng ibang mga bagay patungkol sa Biblia. Ayan, baka kasi sabihin ng iba, ikaw, kaya ka lang nagtayo ng podcast dahil gusto mong tirahin ng MCGI. Hindi naman po ganon, mga kapatid. Gusto ko pong pag-usapan natin ang Biblia at hindi ko naman po i-claim sa inyo na, ayan, gusto mo nang magtayo ng iglesia, ng bagong samahan. Hindi po ganon, mga kapatid. Let's just talk about Bible. Yan. Yun lang naman ang layunin ko sa podcast na ito, na makapag-usap tayo. Maibahagi ko po ang aking karanasan sa pananampalataya. Maibahagi ko po ang aking nalalaman sa Biblia. At kung napag-uusapan man po natin ang ibang pananampalataya, yan po hindi maiiwasan. Pag pinag-usapan mo ang Biblia, hindi maiiwasan pag-usapan ng ibang pananampalataya. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. No, hindi maiiwasan yun. Kaya nga nakakapagtaka bakit si KDR ay iwas na pag-usapan ang ibang relihiyon. No? 3 taon na po yang nangangaral, nagsasalita dyan sa inyong kongregasyon. Ano po, nakita nyo na ba na binatikos niya ang ibang relihiyon? Ang madalas niya binabatikos at nagiging laman ng kanyang topic, yung mga umalis sa kanilang samahan at gustong magtanong sa kanya o kaya ay may duda sa kanyang mga tinuro. Yan ang palaging laman. Palagi kang laman ng aking isipan. No, palaging siguro yun ang bumabagabag sa kanya, no? Kawawa naman yung kuya nyo, no? Nababagabag dahil maraming lumalaban sa kanya at bumabatikos. Magpatanong ka na kasi, kuya. Magpatanong ka na, no? Kahit di ka na makipagdebate, magpatanong ka lang. At una mong pagtanungin kami. Yun lang ang gusto ko, no? Magpatanong ka na ulit, no? Kung ayaw mo makipagdebate, aminin mo lang naman eh. Kailangan mo pang i-twist yung aral ni Kristo para lang pumabor sa'yo. Wag ganon. Masama yun. Hindi ganon ang mangangaral na sa Diyos. Ang mangangaral na sa Diyos, kung ano iniutos sa Kanya, hindi niya yon dadagdagan. Hindi niya babawasan. Yan nga madalas sinasabi ng kapatid na Eli. Ano gusto nyo? Bawasan ko yung nakasulat sa Biblia? Hindi. Ano gusto nyo? Anuhin natin? Yung masama ay sabihan natin ng mabuti? Hindi ganun si kapatid na Eli. Kaya nga siya prank kasi. Pagka masama ginagawa mo, pag manloloko ka talaga, sasabihin niya.
Yung kuya nyo nabanggit lang yung ano yung kaululan baka po sabihin ninyo ay nagsasalita tayo. Hindi, nagpapaliwanag. Ligaw siya. Kapatid na Rodel, mauulol pala yun no? Pagka pala no, kinulang na ng turo, ay kamamatay mo yun. At mauulol ka. At maliligaw ka. Diba? Kapag ka naulol ka na, maliligaw ka na. O sasabihin nyo, ba't nagsasalita tayo na, hindi po, binabasa lang natin yun, ano? Masyadong defensive. Imagine, yan ba natutunan mo? Kung natuto ka sa kapatid na Eli, hindi ganyan dapat 'Di ba? Pero, ayun, yun lang naman po sa akin mga kapatid. Doon sa mga, kuya, magpatanong ka na kasi. Magpapatanong ka lang naman no? Tatanong lang naman kami, sasagot ka. Ano bang mahirap doon? Pag hindi mo alam yung sagot, pwede mo sabihin na, pasensya na kayo kapatid, hindi ko po alam yung sagot dyan dahil hindi ko po natutunan sa kapatid na Eli. Ang totoo, marami naman kay NP na pwede mong tanungin, pwede mong maging kasangguni. 'Di ba? Anong kinakatakot mo? Wala ka bang panahon siguro, no? Ewan ko, baka wala siyang panahon na pag-usapan yung mga ganyang bagay. Si kapatid na Eli kasi, gustong-gusto niya yan yung pinag-uusapan yung Biblia, no, kahit walang tulugan, gustong-gusto niya yan Nung nakaraan nga, nakikinig ako sa kapatid na Eli, sabi niya, alam niyo, hindi ako nagsawa sa mga tanong sa akin Kahit pa ulit-ulit yung tanong, sabi niya, gusto kong sagutin sabi niya. Dahil may itinatak ang Diyos sa puso ko. Natutuwa siyang pag-usapan ang Biblia. Ito, pakinggan niyo po mga kapatid. Ito kapatid, ako kasi isa ako sa saksi na talagang isinusulat ng Diyos yan sa puso at saka sa isip Ewan ko kung maniniwala kayo sa akin na sa puso ko't isip, nasulat talaga Kaya kahit anong tanong, nasa isip ko yung sagot Nasa isip ko yung sagot. At siguro, maintindihan nyo rin, nasa puso ko rin naman. Makita nyo, kung wala sa puso ko yun, tatama rin na sana akong sumagot. Dahil araw-araw, tanong at sagot, ganun din Pero nakita nyo na ba akong tinamad na sa pagsagot sa tanong? Nasa puso ko kasi yun Pag nasa puso mo, hindi ka tatama rin. If you are doing it by heart, hindi ka tatama rin. Tanungin nyo si Brad Rodel. Kasama ko siya lagi dito sa Tanungin nyo kung may pagkakataong tinamad akong sumagot sa tanong. Wala po kapatid na Eli. Sa haba-haba po ng panahong sumasagot kayo ng tanong dito, halos paulit-ulit lang din po yung mga pangkaraniwang tanong. Minsan talagang pati kami parang nagsasapa kami dahil ikaw po laging tinatanong. Pero hindi po kailanman kayo tinamad na sumagot kapatid na Eli. Ang katunayan, kahit pare-pareho yung tanong, may variation po yung sagot. Laging may mapupulot yung dating nakikinig. Yun po ang nakikita ko kapatid na Eli. Talagang nasa puso niyo po yung ginagawa. Kasi ang sabi ng Diyos, isusulat ko sa kanilang kalooban, sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso. Sabi ng Diyos, itatala ko ang aking kautusan. O di ba? Yan ang mangangaral na sa Diyos, kagaya ni Pablo. Tingnan niyo si Pablo, ayan tuloy, nantok na si Eutico, di ba? Dahil yung kanyang pananalita, sabi, humaba hanggang sa nabot na ng madaling araw. Nalaglag tuloy si Eutico. Nung nalaglag si Eutico, anong ginawa niya? Binuhay niya. Pagkabuhay sa kanya, kumain lang sila konti. Tapos, ayun, nagtuloy pa rin. Nagsalita pa rin siya hanggang sa kinabukasan. Kasi alam niya, konti na lang yung panahon niya. Magpapaalam na siya nun. Diba? Ganyan kasi ang mangangaral ng Diyos. Tutok siya, nakatutok siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ewan ko kung saan nakatutok ang kuya nyo ngayon. Nagtatanong lang naman. At yan ang mga bagay na
dapat pinag-uusapan natin, mga kapatid. Hindi po dahil rebelde kami. Hindi po dahil na galit kami kay KDR. Wala akong galit kay KDR, mga kapatid. Ang totoo po niyan, mahal ko po si Kuya. Kaya lang, kahit gaano ko po siya kamahal, kinakailangan kong sundin ang utos ng Diyos. Ano sabi ni Pablo? Pag may nagtuturo sa inyo, iba sa natutunan nyo na, naituro nyo na, nagtuturo ng ibang ebanghelyo, kailangan dyan itakwil. Kaya kami po ay sumusunod lang naman sa tinuro ni Pablo. Ano po, mga kapatid? At siguro, loobin ng Diyos yung iba pang mga bagay ay sa ibang pagkakataon na po natin pag-usapan. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, sa inyong panahon at oras. Salamat sa Diyos sa kanyang bigay na pagkakataon upang ating mapag-usapan ng mga bagay na ito. Sa Diyos, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kapurihan, magpakailanman. Magandang gabi po sa inyong lahat.